Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Honestly, it's giving flood control. It's giving sapot. It's giving sapot, salot in one. Sapot salot. Oh my Diba? God. That, alam mo yung itsy bitsy spider, ang memory ko dyan talagang inaral namin yan nung ako ay bata pa. Mga grade 4 yan, di ba? Ako baka nga younger eh. Ay, oo, actually mga nursery, ano yan eh. Keme yan, preparatory. Ano bang mga favorite nursery rhyme mo pa? For me, I think the I'm a Little Teapot. Oh my God. Alam mo sis, gusto kong magkaroon tayo ng music video Aha. na tinuturo natin ang mga nursery rhymes. Correct. Sana merong lumapit sa atin na direktor. Diba? no? Like yung mga Baba Black Sheep. Ayan. Oo, Baba Black Sheep. Humpty Dumpty. Oo, saan nyo siya dalahin? Wait lang, papunta na tayo agad. Oh my God. Anyway. Okay, mga ganon. Oh, correct. So, kamusta ka naman, sis? Alam mo, na-realize ko, nung last episode, nanggaling tayo ng Bangkok, pero hindi natin siya masyadong pinag-usapan. Hindi natin siya masyado na pag-usapan kasi we're on a high. We're on a I mean, we're on a high. sa shoot. Yeah, sa shoot, we're on a high note. Pero sige, pag-usapan natin ng very quick ang Correct. ating biyahe. Aha. I mean, i-describe natin in one word. Yung Sige. trip natin. Sabay na, i-mind meld natin in 3, Okay. 2, 1. Ecstatic. Ah. Ecstatic. Bakit pasabog. ecstatic yung sayo? Kasi alam mo, whenever I am in Bangkok, parang parang siyang yung improved version ng NCR. Alam mo na, 'di ba, ang vibrant ng city, ang daming pwedeng gawin. Sobrang Manila pa rin talaga yung temperature Oo. and even yung pagiging dense niya. Yeah. But for some reason, parang merong method to the chaos ng Bangkok. Kasi yung atin Oo. parang most of the time chaos lang. Oo, yung kanila parang yung chaos na tinatawag for them, siguro pwede nating sabihin na calculated chaos. Oo. ganda nun, Yung calculated chaos. atin kasi super chaos. Ikaw, Ako naman yung akin pasabog because ginawa naman talaga natin yung trip na yon. As you know, parang retreat. It was like a 44-hour retreat for us. Kasi I think maganda rin na na-experience natin together of just like may mga silences lang, Oo. mawawala tayo, anong gusto mong puntahan, ilang kape tayo today. Kasi pag nandito parang the next 8 steps are already lined up. Pero doon, Oo. like, bahala na. correct. Tsaka ang nagustuhan ko dun sa trip natin, talagang nakilala natin ang ating mga sarili. Correct. I think may isang part, meron akong kinikwento, medyo naiyak ka. Parang, Oo. so parang ko, in fair. Oo, di ba? So yes, confirming, nag-away po kami. Oo. Tapos tinanong ako ni Baus, sabihin nyo, saan siya dalahin? Saan nyo siya dalahin? Oo. Pero sige, i-recap natin ng very light yung mga ginawa natin. Correct. What do you think about the tuk-tuk ride? Sobrang iconic ng tuk-tuk ride natin only because na-traffic tayo for 40 minutes. Oo, na-traffic po kami for 40 minutes, mga sis. Oo. Grabe yun. Pero gusto ko like may hangin-hangin, usap-usap, tapos tipong, kailangan malakas yung boses mo kasi maingay! Oo, nasa tuk-tuk kami, nagkikwento si Bao sa akin. Oh, sis, ito yung... Oo. Oo, lang. Paano kayo sinasabi niya? Ang ingay kasi nung tuk-tuk. Correct. Pero masaya siya. Correct. Tuk-tuk na, can I just say, feeling ko ang tuk-tuk, ang nag-coin nito ay si Carla Estrada. Oh my God, true. Nag-echo siya. Tuk-tuk, tuk-tuk. Tuk lang dapat yun Oo, eh. tuk-tuk. Actually, may story to. Story it away. Yung dating king ng Thailand, Okay. in-invite niya si Carla Estrada na magpunta ng Bangkok to Correct. establish the Thai-Filipino friendship. Correct. Tapos sabi nung king, this is the national dish, the Oo. tuk. Oo. Tapos sabi ni Carla, tuk? Tuk? Oo. Kasi patanong yun eh. Tapos yung king, sabi nga, ka. Oo, ganon. So, ganun ang mga nangyari. Pero, Nangyari. I am looking forward to like, ano ang magiging next destination natin. I mean, of course, pinapangarap ko mag-New York tayo. Pero like, maging realistic muna tayo. Siguro, try muna natin ang Cebu. Oo, yung Cebu muna. Cebu muna Oo. siguro, no? Cebu, or di kaya kung Southeast Asian country, maybe, I wanna bring you in, in Vietnam. Honestly, isang beses pala ako nag-Vietnam for a work trip like 10 years ago. I wanna see
what is in Vietnam. You'll like it. Oh. It's like an improved Manila also. I think at this point, almost anywhere is an improved Manila. Correct. Halos lahat na lang ng city sa ASEAN, di ba? Pero pinipili pa rin natin ang Pilipinas. Correct. Katulad ng pagpili ni Carla Estrada. Oo. Paano nga yun? Yun yung piliin mo. Pili. Ay, sorry. I think at this Ulit point, siya. 3 weeks nang nagka-Carla Estrada sa pod and iconic. Correct. And since you've mentioned New York, there is this one series. Okay. And syempre naging movie rin naman na siya. Dalawa eventually. pa. Oh. Di ba? Yung isa nga doon, kinanta pa ni Fergie Ferguson. Correct, di ba? And Alicia Keys. Correct. New York. Sex and the City. City. Sobrang iconic. Super. I mean, we are trentahin and millennial gays here. I am a Sex and the City nerd. There are weird clips that I will watch online and for some reason, I know the episode title. Ganon ko siya like kamahal. Yan yung time na sa HBO no late 90s. Oh my God, may word na sex yung title. Bawal ko yung panoorin. And then, nung napanood ko siya, sobrang queer-coded ng Sex and the City. Talagang umuusbong ang kabaklaan. Tapos naalala ko pa noon, may time kasi na sa Studio 23, pinapalabas yung Sex in the City. Oo, may time eh. And then, yung nanay ko, pagka tumunog na yung OBB, yung 10, sabi niya, nak, doon ka muna sa room. I love it. Oo. It's giving mindful parenting. Mindful parenting. Pero alam mo, I know that you love Sex in the City. Nasubaybayan mo yan lahat. Correct. Ako, ang nasubaybayan ko yung 2 movies. Ah. So, I'm sure meron kang mga unhinged facts Correct. about Sex in the City. Of course, nandun ang chemical peel ni Samantha. Kaya po ganito ang itsura namin now. Oo. Eto yan. Oo. Yan yung inspiration. Correct. Minsan, chemical peel, madalas ito po ang nararanasan namin sa mga hate comments na natatanggap namin online. Yes. And from chemical peel, chemical feel. Correct. To sex a feel. Ah, yes, Diba? Beth. Pero grabe ang Sex and the City. Na honestly, feeling ko grabe ang Filipino culture influence sa Sex and the City. Oh, yes, indeed. I'm not sure kung alam ng mga tao to, pero ang head writer po ng Sex and the City ay si Dr. Margie Holmes. Oh my God. Sexy, saucy, and spicy. I remember her book. Correct. Na yan. Diba? And eventually, feeling ko si Doc Margie Holmes ay pinalitan din po ni Miss Mocha Uson. Diba? Kasi nga ang cookie ni Mocha, ang cookie ni Mocha. Correct. Oo. Umuulit. Nag-e-echo. And alam po ninyo, si Miss Mocha Uson lang Correct. ang may kakayahan. Ilipat ang New York sa state of Wisconsin. I mean, diba? Grabe. Sabi niya, Wisconsin. Pero naniniwala ka ba na ang Taal Volcano ay nasa Naga na? Naniniwala ako that it is anywhere we want it to be. It Correct. is in the heart and in the service of the Filipino. It's giving Channel 2. Correct. Ganun po talaga siya. Oo. At grabe rin, ano ba, ang influence sa Sex and the City sa mga costumes. Diba? Ay, grabe. Ang kanilang legendary costume designer at wardrobe maven na si Patricia Fields ay Oh my nag-shopping, God, of course, yes. kay Genevieve Gozum. Oh my God. Yes. Truly yun. Truly yun, Oo. dear. Tapos, alam mo, balita ko, suki din siya ng Tabora. At ng World Trade Bazaar. Oh my God. Na ginaganap sa World Trade. Correct, sa may Pasay. Sa may Pasay, oo. And syempre, ang pagkuha niya ng mga accessories na talaga namang Broadway gems. Correct. An icon. Oo. An icon of the kiosks. Wait lang, curious ako. Ang Broadway gems ba ay related sa Broadway Centrum? Feeling ko yes. I think isa lang ang may-ari nito. At ang may-ari nito ay si Miss Broadway. Si Miss Broadway. Si Matthew Broderick Way. Nakapatid ni Roderick Paulate. Actually, magkapatid sila. Magkapatid sila, di ba? Kasi ang nanay nila ay si Olga. Si Olga po. Si Olga. Si Olga yung nanay nila. Si Olga. Grabe. Tapos alam mo, naaalala ko din, yung mga handkerchiefs dati. Armando Caruso. Grabe yun. Armando Caruso. Alam mo, ako ay isang bata nung elementary na maraming nawalang panyo. Ako yon. Bakit? Bakit lagi nawawala yung panyo mo? Alam mo, kasi burara talaga ako nung bata. And I think ngayon medyo occasionally pa rin. Lagi yung pinapagalitan ng nanay ko kasi pag uwi ko walang panyo. Ang mahal-mahal pa naman ng panyo na Armando Caruso. Kaya, diba? Kaya feeling ko kaya ako tinakwil ng mga magulang ko. At pumunta sila ng Ang Amerika, sabi nila, dahil like ka nakakawala ng panyo, iwan ka namin dyan Iwan sa ka na Pilipinas. namin. So, The Armando Caruso, pero meron pang isa Ano? na favorite din ng mga tita. ang
Karimadon. Karimadon. Alam mo yung Karimadon, it is a certain kind of woman. I just feel ko like it's always power shoulder, geometric cut. Pag narinig ko yung Karimadon, kasi K with an R and an M and an N, Oo. parang it's so strong. It's giving Muay Thai fighter. It's giving Muay Thai fighter na occasionally mahilig sa Thai milk tea. At mahilig manood ng Ghost Fighter. Correct. Siya si Dennis. Siya si Dennis Trillo. Honestly, Dennis, icon, like super gender fuck. Ganun, no? Di ba? Yung rosas. Diba? Si Dennis po ang nagsulat ng Kulay Rosas na sinulat na inawit. Oo, nung panahon na yun. At hindi ko. Sabihin nyo. Wait lang. Dennis Trillo, what do you think? Pogi. Iba, no? Iba, dear. Saka, yung isang, nung meron siyang pinatulan na troll, Ay, oo. pero just like, yes, Ang daddy. galing niya doon. Like, pasabog. Support. Pasabog, no? Oo. Saka alam mo yung, I mean, dahil pareho tayong medyo mahilig sa daddy, parang, he just gets, parang, sexier and cooler. I think the sexy part given it, but like, sobrang cool and chill lang niya. Parang, Oo. yes, sir. Kung bibigyan kita ng scenario, kunwari lang, stuck kayo sa airplane, Okay. Dennis Trillo or Enchong Di ang pipiliin? I'll give you, just a scenario lang. Okay. Dun tayo kay Dennis Trillo. At of course, tatanungin ko sila ng chicken or beef. Sa tingin mo, ano ang pipiliin ni Dennis? Chicken or beef? Sabihin niya, ikaw, hindi ka pwede. Oh my God! Dumating tayo doon. Dumating tayo doon. Miss Jeneline is a friend of the pod, Oo, by the Miss way. Jeneline, I love you. Oo. Please, do not, Oo. do not. Oo. Miss Jeneline, wherever you are, Whoever you are, stay there. Stay there. I'm scared. okay, balik tayo sa Sex and the City bago pa tayo mapunta sa Napaka-iconic ng pink na color. Ang Yes. pink na to ang nagbigay-pugay sa pink ni Glinda, sa pink ni Lenny Robredo, at let's just say it, sa pink ng MMDA ni Bayani Fernando. Oh my God, si Bayani Fernando, totoo yan. Minsan napapaisip ako, is Bayani Fernando related to Fernando Po Jr. Fernando Poe Jr.? I think yes. Pwede, di ba? Pwede. Pwedeng related eh. Aha. And MMDA, kung bibigyan kita ng pagkakataon, baguhin ang meaning ng MMDA kung tayo ang magiging chairperson. Okay. Ano ang magiging next? Kasi Metro Manila Development Authority. Aha. Ano ang magiging next name ng MMDA? Mothers managing daddies always. Love it! Ang ina, ang ganda. Because we are feminists here. We are feminists and we are daddy apologists. And yes, that's true, we are. So therefore, we just welcome everyone. Oh my God, and speaking of Fernando Po Jr., sorry, hindi ko alam ba't ito yung napunta sa utak ko. Alam mo yung movie na Fernando Po Jr. and Judy Ann Santos, isumbong kita sa tayo. Tatay ko. Sobrang iconic. Tuwing pinapalabas yun sa Cinema One dati, talagang yes, give. Ang ganda nun, no? Correct. Ito yung syempre, Miss Juday na yan. Correct. Pero, ito yung time na after, or are they still doing Mara Clara during Baka that time? before pa nga ata. Before or baka yata, hindi namin eh. alam, oo. Pero iconic yan eh. Correct. Susumbong kita sa tatay ko. And can I just say, like, Judy Ann, kaya makipagsabayan sa isang FPJ at such a young age. Oo. Mama, superstar. Superstar. Meron siyang moniker, di ba? Ano nga Yung, bang- ano di ba bang merong, moniker siyang- parang kunwari, Vilma Santos, star of for all may- Batangas. Oo, Eh, may star siya. Star Margarine. Pero Siya you know what? I met Judy Ann when I hosted the red carpet premiere of Into the Woods last year. So I got to interview her. So tinanong ko siya, so are you excited to see Into the Woods tonight? Sabi niya, yes, I'm here to support si Uge and the other parang theater stars here. And she said na she would like to do theater someday. feeling ko bagay sa Sabi ko, oh my God, parang why has no one thought of that or offered that to her? Tapos nakakatuwa lang when she said that during the interview. Alam mo, may potential. Yeah. Kasi matagal naman na siyang actress eh. Correct. Pero right now, aminin natin, she is the culinary queen. The culinary queen indeed. And feeling ko, honestly, feeling ko yung mga roles niya nung bata siya, yun talaga ang nag-prepare sa kanya to be in peak kitchen form. Like, I don't know, sa isusumbong kita sa tatay ko, doon siya natutong mamalengke. Doon siya natutong mamalengke, doon din siya natutong tumawad.
ba? Which is like an essential life skill. Totoo. Oh my God, 'di ba? Tapos siguro sa movie na Mara Clara, of course, Uh-huh. doon niya inimbento ang Clara Olay at ang marinara dish na kinuha ng mga Italiano sa atin. Oh. Alam mo, may kwento yan. Okay. In 1785, when the Italian merchants arrived in the Philippines, yung descendant ni Miss Judy Ann Santos talaga ang nagpakilala sa kanila kung paano gagawin ang marinara. Correct. Tapos sabi, mozzarella pizza! Mozzarella pizza! Ang mga Italiano, pag nagagalit, laging ganun, no? I love it, no? It's giving flip top. It's giving flip-top, mga ganyan. Para siyang nagsi-6'7", tsareng. Kasi ang mga Pinoy, pag nagagalit, hindi man tayo maganyan ng kamay. Bogey! Bogey. Ano ba mga pinagsasasabi mo? Oo. Saan niyo siya dalhin? Diba? Ang ina, eme. And then of course, another skill of Miss Judy Ann Santos is the skill of foraging organic ingredients. Correct. Na natutunan niya sa Ula. 'Di ba? Ula. Ula. Honestly, kaya nagka-Moana dahil kay Ula. Si Ula ang first draft ng Moana. Yun talaga. Yun ang hindi ninyo alam. Bakit hindi ninyo alam? Correct. Disney, sana naman bayaran niyo si Judy Ann. Alam mo, dapat si Judy Ann Santos ang gawing actress sa Ratatouille. Oh my God! Diba? Yung Ratatouille. live action keme. Ratatouille. Dapat si Judy Ann, dahil sobrang galing niya umarte, siya na yung chef, siya rin yung daga. Alam mo, pwede. 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 Diba? Kaya yan sa green screen. Sa green screen. Totoo. Hindi, kasi diba, tignan mo, sa movie na Ratatouille, diba ang prepare yung Ratatouille mismo na Correct. dish? Oo. O sige, pag si Judy Ann Santos ang actress, ano ang ihahanda niya doon sa food critic? Of course. Igado. Igado for you. Meron akong ibang suggestion. Tortang talong. Oh my God. Diba? Batang ina, tas puro itlog. Tapos syempre, 'di ba, usually yung mga Pinoy menus may pangalan. Yes. 'Di ba? Kasi nga parang legacy recipe. So ang pangalan sa menu na to ay Ryan's Tortang Talong. Ang ganda! Ryan's Tortang Tortang Talong. Talong. Pag tinanong ng food critic. Wait, sino yung food critic na pwede nating i-cast? Kasi lalaki yun sa Ratatouille. Dito, i-gender swap natin. Sige. Siguro dito, ang ilagay natin, I'm just gonna say it, Director Net Hadaone. Ganda. First acting role niya. Actually. Di ba? Tapos gagawin si Directonet. May to? In fairness! In fairness me. Tapos si Direk JP Habak, cut! Correct. Ganun siya, di ba? Oo. Tapos umiinom nito si Directonet. Kasi she likes cocktails now. So we went out for a meeting. Let me just flex that. We went out for a meeting like a week ago. Like, si ate mo is starting her cocktail journey. So I love it. Mahilig sa cocktail si Direk. I mean, I was like, Direk, you had me at cock. So I'm there with you. You are the tail. Correct. So, di ba balik po tayo kay Judy Ann? Oo, balik na kay Judy Ann. And of course, ano ba, ang nag-prepare sa kanya for her last role as Cristala. Oh, yeah. Sa Cristala, natuto siyang gumamit ng mga culinary granules like MSG. Which is nanggaling sa word na Madison Square Garden. Yun ang meaning ng Correct. MSG. Na, let's just say it, kapatid ni Savage Garden at apo sa tuhod ni Meteor Garden. Oo, naging F4 po. Correct. Pero honestly, Judy Ann for Ratatouille. Pwede. Correct. Pwede talaga. Pwede talaga, sobrang pwede. At total, ito na naman tayo sa mga movie casting, fan casting. We have to talk about this because kanina na nagme-makeup tayo, sabi mo, pinanood mo na, finally, sa YouTube ulit, Ang Tanging Ina. Oo. First of all, Star Cinema, maraming salamat at in-upload nyo po for free ang full version ng Tanging Ina. Yes, maraming salamat Star Cinema at in-upload niyo po sa YouTube, pero yung iba pong mga songs ay nag-iba na po. Correct. Dahil ang copyright po ay Correct. maybe nag-expire. Correct. Siguro yung nag-upload, naglagay royalty-free music for dramatic scene. YouTube audio library. Oh, pwede na yan. Pwede na yan. Okay, render nyo na. Tapos lagay nyo, Okay na yan. restored for Star Cinema. Correct. Pero alam mo, like, Siya, charot. kaya nagtitrending yung sound and ginamit ko na siya, like, pinost ko na siya yung, anak ko, isang dosena, Diyos ko po, nakakaloka. Ang maging tanging ina. You put your right foot in, you put your right foot out.
Honestly, it's just hokey-pokey and I love it. Oo, pinalitan lang nila ng lyrics. I love it so much. Ang galing, ang iconic talaga ng Tanging Ina. Correct. No? And alam mo, napapaisip ako, since kanina na natin binabanggit yung iconic line. Iconic line. What do you think? Pwede natin gawin yon. So, ang Tanging Ina, dahil panglima na to, if ever, di ba? Panglima na? Panglima na, Okay. kasi yung una, Tanging Ina, Tanging Ina yung lahat. Oo. Ang Tanging Ina nyo, last na to. Last And na I to. think officially, unofficially, yung collab ng Enteng Kabisote with Tanging Oh, yeah. Ina, that is Oo. essentially the fourth one. So, lalayo pa ba tayo? Tanging Ina 5, saan nyo siya dalahin? In parenthesis, Tang Ina nyo. Ang ganda nun. Diba saan nyo siya dalhin? Oo. And lalayo ba tayo kung ang title ng Tanging Ina ay saan nyo siya dalhin? Ang kakanta ng soundtrack ay si Regine Velasquez. Saan nyo siya dadalhin? Tanging Ina nyo. Ang sabihin nyo sa eroplano. Ayan. Diba? Oo, ang ganda nun. Ang ganda nun. Tanging Ina 5. Saan nyo siya Oo, dalhin? saan nyo siya dalhin? Anong premise nito? Feeling ko ang premise nito is, syempre nag-pandemic na, so I think magkakaroon din ng post-apocalyptic event. I love it. It's giving Mad Max steampunk. Oo, Mad Diba? Max. Oo. Mox. it's the lisp. Correct. Post-apocalyptic. Oo. So 100 years after Ina Montecillo. Yes, 100 years after Miss Ina Montecillo. Tapos siguro, the art form of mothering and motherhood is already lost. Correct. At kailangan nilang ma-retrieve ito kung paano ulit maging ina via a book na ang title ay Isang Kaibigan. Isang kaibigan at ang cover po ay isang ibon at isang nanay na nagpapadede ng bata. Correct. Kasi nga nandun ang motherhood. Nandun ang motherhood, nandun ang mga lactating moms. So, Correct. I feel like the Tanging Ina mo 5, kailangan mag-recast tayo dito kasi Correct. post-apocalyptic event to. Correct. So, i-recast natin. So, unahin na natin, of course, ang ating bagong inay. Hindi siya si Ina Montecillo kasi Okay, ano na to oo. like Post-apocalyptic sequel to, Oo, diba? So, oo. ang bago nating Tanging Ina ay si Mommy Oni. Oh my God, perfect casting. Oo. Ang ganda. Alam mo kung bakit si Mami Oni ang perfect role for this? Kasi si Ina Montecillo sa Tanging Ina, na yung first part, siya talaga yung laging nagmamando. Saka ang ina, pag ni-reverse mo, Oni. Oo, Oni. Oni. Oni, di ba? Pero grabe to, marami ang mag-aaway-away sa role na to. And Marami. aminin natin, ang pag-cast po sa role ng Tanging Ina, ang final casting went down between Mommy Oni and Mommy Meiko Montefalco. Mami Meiko Montefalco. Buti na lang hindi Mami Meiko Montecillo, no? Muntik Kasi, na. Muntik na. Muntik na. Oo. Oo. Kasi kung siya, baka siya yung kunin. Pero ang ganda na meron tayong two options dito. Mami Oni versus Mami Meiko. At ang pagpili ng director, sasabihin ng director, wait, sinong pwedeng maging director nito aside from Directonet Hadaone? Feeling ko ang pwedeng maging director na to ay si Erwan Yusuf. Oh my God, Kasi- magiging konyo to. Oo, kasi from culinary, magme-mainstream siya ngayon. Tama, tama. Fat Kid Inside talaga ang Correct. mangyayari. Fat Kid Inside Productions. Tapos sasabihin ni Erwan Yusuf, can you twerk? Yun yung final casting. Yun yung final And casting. unfortunately, kaya natalo si Mami Meiko kasi si Mami Oni has been preparing all her life Yes. to twerk. Yun naman ang ano ni Mami Oni, yun ang expertise. Equity niya yon. Yun ang diba? equity niya. So, nakas na ang nanay, ang mga anak. Ang dating role ni Marvin Agustin, ibigay natin kay Kanino? kay Arman Salon. Di ba? Sinabi ko sa'yo. Ganon. Very panganay energy yon. Oo, panganay energy Nanunuro. yun. Nanunuro. Oo. Okay, Arman Salon, go ako dyan. And then I feel like kay Carlo Aquino, ang dapat na pumalit ay si Bam Aquino. Honestly, politics and drama, it's like the same thing. Same thing. Yeah. Yung dating role ni Nikki Valdez, I mean, ibigay na natin kay Queen Yasmin. How are you? 'Di ba? Are you doing good? You're Diba? fine. Artsy kasi yung role ni Nikki Valdez, Oo, 'di ba? And yeah. I mean, napaka-artistic ni Queen Yasmin. Some would Artistic argue talaga. that she is the second coming of Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, and Yes. Beyonce in one. Yes. And ano yan si Queen Yasmin? Descendant yan ni Fernando Amorsolo. Correct. At ang role ni Heart Evangelista ibigay natin kay Raisa May Dizon. Ganda. Gaganyan siya dun, oh. Pero alam mo, wag natin kalimutan si Rowena. Correct. Which is the best friend of Miss Ina Montecillo. Oo. Ibigay natin kay Sasa Girl. In fact, Sasa Girl influenced the blush. Sasa Girl, ikaw to eh. Ikaw to. Ikaw O, to. diba? Eh.
Ikaw Diba? to eh. Ikaw yung nagpauso na ilagay ang hotdog sa kanin. Correct, 'di ba? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi, pero kaya ng pisngi ko. Tapos, Diba? wait lang, may naalala ko, wait lang. Mag-derail tayo ng konti. Naaalala ko kasi yung mga snacks dati, yung mga pakete ng food, merong yung sangkap Pinoy. Yes, sangkap Pinoy seal. Oo. Bakit hindi gawin ni Sasa Girl yun? Correct. 'Di ba? Sa mga pakete nga. Oh my God, yun ang rule ni Direk Tonet Hadauri doon sa Ratatouille. Pag sobrang na-impress siya sa tortang talong ni Juday, sabihin niya, oh my God, you deserve the sangkap Pinoy seal. Seal. 'Di ba? Alam niyo yung sangkap Pinoy Seal? Pag may sangkap Pinoy Seal, ibig sabihin, hindi lang Nutriban 'yan. Correct. Pero ano 'yan? Healthy 'yan. Correct. Na Oh my may- God, ang luma ng sangkap Pinoy seal. I love it so much. Sobrang luma, 'di ba? It's giving PAMET. It's giving ISO certification. It's giving Tuvrayland, charing. Correct. It's giving certificate of participation. Correct. Oo, I love it. I love it. No? And syempre, eto pa. Yung mga anak na iba ni Ina Montesillo kasi nagkaroon siya ng kambal. Oo, ang dami pa nun eh. Oo, forecasting na lang. Oh, no? forecasting na lang. So kung gusto niyo po mag-audition sa mga natitirang anak ni Mami Oni sa magiging sequel lang Ang Tanging Ina, which is Ang Tanging Ina 5, saan nyo siya dalhin, in parenthesis, tang ina nyo. Pwede po kayo mag-send sa amin ng inyong yes acting Yes. and latest set card. Yes. Email nyo lang po kami at ang final audition po ay gaganapin sa Broadway Centrum. Sa Broadway Centrum. At ang mag-aabang po sa inyo doon, si Jimmy Santos. How are you? Welcome to the audition! Gaganyan siya dyan. Si Jimmy Santos, meron siyang certain pag-ire, no? Meron. May iniiri siya eh. Jimmy Santos, alam mo, napaka-iconic. Miss ko na nga siya eh. Talaga? Nami-miss ko na siya sa Eat Bulaga. Correct. Iba yung presence niya doon. Kasi I think kaya siya busy right now, finifilm niya ang magiging live-action adaptation ng Jimmy Neutron. Nickelodeon yan, di ba? Yes, 2002, I think. 2001. Jimmy Neutron. It's a great movie for like the queer kids na medyo mahilig sa science. I'm looking at you, Mr. Mark. Oh yeah, he did. The protons and neurons. Diba? Yeah, Jimmy Neutron. Kaya ka Parang mahilig- Dexter's Lab yan eh. Kaya ka mahilig sa atom. Look at my smile. Akala mo ikaw lang makakaisa sa akin Kala today. mo inaano mo ako Huwag mo ako ibulgar, B. Baka mamaya mag-guest siya dito. Hindi ako makapagsalita. Okay, tingnan Crush ko natin. talaga siya since 5 days. Hi, Correct. sir. Okay, sige na. Since napag-usapan naman na din natin ng mga sayang. Oo, ang mga cartoons. Napansin ko rin, Disney Princesses never pa. Kung nakapag-Disney Princess na po kami, sorry, pero feeling ko hindi pa. Hindi pa tayo nag-Disney Hindi pa. Princess. Oo. Pag-usapan natin yan. And ano ba ang dog show way to say it? Mga Disney Princesses as endorsers of Filipino brands. Ay, tama. Sige, unahin natin. Mulan is such an iconic character for me. Yes, 'di ba? Totoo. Kasi feeling ko, mahilig siya, di ba, warrior keme. Espada si Correct. ate. So feeling ko, bagay siya na magkaroon ng franchise ng Sisig Hooray. Oh my God. Ganon. 'Di ba? Who is that sisig I see? Standing in front of me. Asking her to love him. Notting Hill. Anyway. Sino pa Julia ba? Roberts. Disney Princess, si Elsa. 'Di ba? Si Oh, Elsa, yes. ang sabi niya, the cold never bothered her anyway. So si Elsa, bigyan natin siya ng 3-year endorsement sa Nuwatay. Kasi siya ang magtatanggal ng lamig sa katawan mo. Oh my God, Nuwatay. Nuwatay. Kapon Grabe. ka. Hindi ko alam kung Nuwatay or Nuwatay. Ano ba? Let us know in the comments Let us because know. people like to point it out that we're wrong. Oo. Hindi ko talaga alam din kung Nuwatay or Nuwatay. What is... I don't know. Oo, hindi ko rin alam eh. What's important is you appreciate the massage. And matatanggal yung lamig mo. Dahil So kay si Elsa yan. Correct. Yes. I think for the next one, si Belle. Sa Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Kasi syempre, kapag ka malabo ang mata mo, mahirap kang magising or Correct. makita yung katotohanan. Correct. So feeling ko bagay siya for Sarabia Optical. Yes. At medyo matanda na rin siguro siya ngayon, no? So Oo. meron na siya siguro astigmatism, 25-75. Correct. Oo. Kailangan niya magsuot ng prescription glasses. At of course, dahil Disney princesses to, kailangan may Snow White. Ay, hindi. Okay, so ano ba ang kwento ni Snow White? Si Snow White ay nakasurvive ng food poisoning, which makes her the perfect endorser for Ursiflora. Oh my God, gut health is very important. Diba?
Diba? So actually talaga, si Snow White, hindi siya hinalikan ni Prince Charming. Pinainom siya ng Ursiflora. Oo. So, ang ginawa po talaga ni Prince Charming dito, ginanon nga po yung live back to Bacilay. Oo, tapos, at doon nagbigay-pugay ang higop handog. Na-imagine ko yung live action, no? So, ginanon nga yung live lacto... Hindi ko sasabihin na lang yung brand. The live lacto Bacilay. Dan Kines. Parang tin-transfer. Oo, tapos ayun. Ang tawag doon, saliva transfusion. Tawag doon gut health. Gut health. Because it is very important. Oo. Pagka meron kayong mga sakit or kunwari food poison, yun ang ipagawa niyo sa mga boyfriends at sa asawa niyo. Correct. Last Disney Princess, Cinderella, isang babaeng nagmamadali dahil alas 12 na. So, kailangan niya mag-book ng angkas. Oo, para hindi siya maliit. Hindi siya mali. Oo. Hi, Grab also. Pwede rin Grab by... Grab. Friend of the pod. Tinanggihan niya yung Islander. Balita ko. Oo. Kasi Rambo daw yung pinili niyang tsinelas. Oo. Oh my God, I know pinag-usapan na natin to pero chinelas yung tumbang preso. Again. Alam mo, feeling ko talaga, di ba minention natin sa interview with Bernadette Sembrano yung 30-con? Gusto ko rin sanang gumawa tayo ng intrams para sa mga trentahin. Anong pangalan? Trentrams. Trintrams. Trintrams. Pwede. Pero as in, tas may mga Chinese garter, Chinese garter, tumbang preso. sepak takraw, Yes. Meron din pickleball. pickleball. Tapos ang trabaho natin, magko-comment lang tayo. Tapos yung mga tao maglalaro sila. Oh, ayan na. Tinira na ni Oo. Ayan na, pinasok na. Ganon. Ayan, si Mark, pabigat sa team niya. Ganon. Oo. Si Julius, bangko na lang. Oo. Kung mag-away nga kayo, sige nga, magsabunutan kayo. Ganon Oo. yung comments natin. Si Waki Kira yung nandun. Charing lang. Waki, I love you. Wait lang. Nabanggit mo kasi yung 30-con or for the intrams. Feeling ko ang dapat mag-commentate or yung maging commentator for Tumbang Preso, I think it should be Miss Corina Sanchez. Corina Sanchez with Sophie Prime. Dagok time tapos capital K. Oo, Dagok time with capital K. Tapos, isipin mo, no? Diba? Corina Sanchez sa Sophie Prime. Diba? Sila ang mag-aaway, hindi yung players. Oo. So ano ba nangyari sa tsinelas? Tapos sasabihin ni Sophie Prime, Ante Maloy! Gaganon siya doon. Oo. Over naman sa Keme. Correct. Gaganon siya. Energy. Ganon. Oo. Baho, gaganon siya. I love Sophie Prime so much. As in, yung dagok time niya, yung mga funny niya, nire-record yung buong live stream and thank you, nire-record ko siya at napapanood ko siya habang nagtitreadmill ako. Grabe, alam mo, tawang-tawa ko dyan kay Sophie Prime kasi yung hihinga lang siya ng malalim. Oo. Baho, gaganon siya. Tapos yung songs niya lagi, Oo. 'di ba? Yung background music niya, I love it so much. Tapos meron yung napanood ko sobrang random, yung napanood ko na Sophie Prime kagabi. May nag-share ng parang Herbog story niya. Okay. Tapos parang sabi ata nung sender, parang sobrang Gina siya. Oo. Pero hindi daw muna niya pakipot. So small talk daw muna niya. Small talk. Small talk bago siya umatawang-tawa ako sobra. So hi Sophie Prime. Hi, Sophie Prime. Oo. Sophie Prime is friend of the pod. Yes, Sophie Yeah. Prime is a friend of the pod. And honestly, just the kind of content that Sophie is doing, ang sipag niya mag-content. Ang sipag Ang nga. sipag niya. Grabe. Yung mga fina-follow nyo nga palang content creators, pag nakita nyo masipag sila, I-appreciate nyo because the work that we do is very serious. So, Sophie Prime, ikaw ang Employee of the Year. Sophie Prime, wherever you are, whoever you are a superstar. Okay, so alam nyo na kung anong ibig sabihin ng stay there and you are a superstar. Correct. Pag wherever you are, whoever you are, stay there. We don't want anything to do with you. Sinabi pa naman natin kay Miss Carla Estrada, stay there. No, stay there because we want her to keep making amazing music. Tama naman. We don't tama. want to get in the way of her genius. Correct. Yun. We have to protect Miss Carla Estrada at all costs. Correct. Oo. She is the national treasure of ecosystem. Ecosystem. Yeah. Okay. Thank you. Okay. But also, I think by the time this episode airs, February na. So, it is Correct. officially Valentine's. So, yung mga
magre-reserve dyan sa mga Michelin restaurants. Tama. Go na, unahin nyo na, saka na lang kami, mga Feb 16 na lang siguro. Oo, tsaka yung mga magpe-prepare na ng mga gifts nila, no? Okay. Nako, ayusin nyo. Dapat happy ang mga couples. At dahil Valentine's Day, love team tayo, mga popular pairings. Oh my God, yes. Mga iconic pairings. And I love. honestly, pinaka-iconic sa lahat. Hindi napapansin ng lahat, pero lagi natin ginagamit, kutsara tinidor. Kutsara tinidor. The pair that is the hoi polloi of versatism. Yes. Versatility. Diba? They put the 10 in utensils. Ganun. Oh my God, I love. And speaking of uten, bakit laging ganun, no? Pagka ang kutsara nalalaglag sa floor, Oh. it's always girls. Correct. Then pag, nahulog yung tinidor, darating na yung tito mo. Ba't laging ganun? So first of all, like, I'm bakit? wondering. Like, ano yung, anong connect? Kasi sobrang wala. Wala eh. Pero paano pag sandok, sino ang dadating? Si Carla Estrada. Because she is gonna serve you great music, great music. Love it. Okay, ang ganda nun. Next would be, feeling ko, mortar and pestle. Very yung mortar Correct. and pestle, no? Kasi dahil kapag ang palay ay naging bigas, ibig sabihin merong Bumayo. And at this point, everybody needs to experience pangbabayo. kailangan yung bumayo dahil pag kulang kayo sa bayo, iinit ang ulo nyo. In fact, i-reinvent natin, i-revive natin ang popular game show, Pera o Bayo. 'Di ba? Kaya nga ang kanta sa Pera o Bayo, bang 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 baby bang boy. bang 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 baby bang 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 baby boy. Yun talaga. Diba? Pera o Bayo po talaga, honestly. And iconic Filipino pairing, I don't know why no one has said this before, ang pairing na silog. Sinangag Silog. at itlog, kailangan natin siya, mahal natin siya. And can I just say, silog ang nag-open up for polyamory and open relationships. Dahil ang silog, pwede kay hotdog, pwede kay danggit, pwede kay tapa. Honestly, napaka-future forward ng silog. Napaka-future forward. Kung tatanungin nyo ako, gusto kong, kasi since mainitin naman ang ulo ni Sir Willie Revillame, gusto ko sanang gumawa, kasi marami nang nagawa si Willie. Correct, marami na. Namigay na siya ng jacket, namigay na siya ng house and lot, ng kotse. Pinagalitan niya na rin yung tech. Pinagalitan niya na yung production. Gusto kong gumawa siya ng tapsilogan, pero ang pangalan, Will Silog. Will Silog. Tapos pagka nagluluto yung chef, no? Kunwari, nag-video si bakit yung camera, bigyan ng jacket. Diba? Tapos next day, wala nang work. Wala na. eme lang yon. Sir Willie, hello. Wherever you are. Whoever you are, stay there. Stay there and make Filipinos happy with your yes, princess. yun naman po ang stay there. Oo, yun naman meaning nun. Okay, since we are talking about the iconic pairings, punta naman tayo sa love team, sis. I mean, nabanggit ko na kanina si Marvin Agoncillo. Marvin Agustin po Oo. yun. Marvin and Julina. Oh my God, yeah. Very popular line na hindi ko na alam kung anong movie, pero yung kaibigan mo lang ako, kaibigan mo lang ako. Ano nga movie yan? Nakalimutan ko yun. Isang kaibigan. Pwede, pwede, di ba? Totoo naman! Isang kaibigan. Oh, di ba? The prequel. The prequel. Oo. Na-friend zone ka na ba? Oo naman. Hindi ko nakwento sa'yo to, no? my God, hindi. Nung nag-blood compact tayo Oh sa my God, bangko. go, do tell. Sige. One time, meron akong dinidate. This is around 2017 to 2018 before ko makilala yung buwaers ko. Follower na siya sa Instagram. So, binilhan ko siya ng Mariah Carey ticket. Pasabo. Tapos sabi niya sa akin, thank you for the ticket pero friend lang talaga yung tingin ko sa'yo. Alam mo kung anong ginawa ko? Hindi ko binigay yung ticket. Tama! 'Di ba? Binigay ko dun sa isa kong friend. Ikot puwet niya, di ba? 'Di ba? Bumili ka ng sarili mong ticket. Correct. Friend lang. Matapos mo kong i-date ng 4 na beses, nanood pa tayo ng Avengers. Wait, honestly, at this point, if you have gone out with someone for 4 times already, parang medyo misleading. Feeling ko ang limit ko siguro para malaman kung friend zone, I don't know, maybe like just 2 dates. Maybe 1 date nga lang Yun dapat nga syempre naman, 24 lang ako noon. 'Di ba? 24 ba? O basta 'yon. Kakaloka, 'di ba? Kaya kayo mga lalaki kayo, pag ayaw nyo, sabihin nyo na. Whoever you are,
Wherever you are, Stay there. yes, because ang hot pa rin niya. Yes. Stay there or stay on top of me? Feeling ko stay there na lang. Oo. Hindi tayo home wrecker eh. Taring lang. Okay. Wait, sorry, nagagalit ako ha. Sorry, Hindi, again, totoo. as an Aries. Like, I Hindi. wanna fight your battles for you. I feel you there. Na-feel ko yung Cancer moon mo doon. I mean, I'm sorry, I get it. Oh my God. I get it na finrenzone ka, pero yung finrenzone ka after the 4th date, I mean, Di ba? girl, I mean, Ba't kaya ganon? Oo. Parang, di ba? Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. wait, nakwento mo na to. Tapos pinakita mo sa akin yung picture niya. Oo, nakwento ko na sa'yo. Pero hindi ko alam yung 4th date Oo, levels. 4 na beses pa nga yun eh. Pasabog. Pasabog talaga. Pasabog siya, girl. Grabe. Anyway, going back to the love teams. Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Daniel Padilla. Sabi ng Ay, tatay niya. oo nga pala. Feeling ko kapag ka nasa bahay si Carla tsaka si Daniel Padilla, no? Knock, knock, knock. Sasabihin ni Daniel, who's there? Oh my God! Itsy, bitsy, Itsy, oh my- spider. So siguro, feeling ko, tuwang-tuwa si Mami Carla nung Oo. narinig niya yung Lady Marmalade. Kichi, yaya, dada. Sabi niya, oh my God, that's my jam! That's my jam. Kasi yung unang word na natutunan ni Daniel Padilla. Yun yung unang word na tinuro ni Mami Carla kay Daniel. Kichi. Yeah. Hindi mama, kichi. Nadal. Kaya pala, wag na wag mong sasabihin. Diba? Oo. Wag na wag mong sasabihin. Hindi. Kasi pwede namang wag na wag mong sabihin. Correct. Or wag mo nang Pero sa sabihin. kanya, wag na wag. Ibang impact ni Carla. It's giving the emphasis we never knew we needed. Correct. Alam mo, feeling ko si Carla Estrada din ang nag-found ng NDRMMC. Kasi dalawa yung M. Charing! Nakakaloka yun. Nakakatawa lang kasi syempre yung Carla Estrada trend, nagtitrending now. Oo. By the time this airs, feeling ko yung mga tao, guys, sobrang tagal na yan. Get over it. Yung filming namin mas maaga eh. Oo, pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo. Gusto lang namin gatasan si Carla Estrada. Oo, correct. Anyway, lalayo pa ba tayo sa iconic love teams? Mhm. Ay, alam mo, eto talaga, hinihintay ko to eh. Correct, diba? Sige, sino kaya to? Ang pinakakailangan talagang iconic love team right now is si Queen Yasmin Asistido at si Security Officer Elmer Villacura. AKA Troy Tuyor. 'Di ba? Ang nagpa-popularize ng line na I'm not pregnant po. Work muna tayo. Ka muna. Wait lang. Gusto kong tanungin si Queen Yasmin. Queen Yasmin, bakit may AKA Oo. yung jowa mo? Correct. Oo. May tinataguan po ba tayo? Bakit AKA Troy Tuyor? So, 'di ba? Oo. 'Di ba? Grabe. Pero grabe yung line na I'm not pregnant po. Work muna tayo. Grabe. Oh my God. Sobrang funny talaga niya. Oo, iconic yan. Iconic. I want that in a shirt. I'm not... I'm not pregnant po. Work muna. Magandang isuot sa reunion tuwing Christmas. Oh my God, yes! Diba? Yun yung nakalagay, Hi, tita. Kamusta ito po po. kayo? Tita. Okay na, manahimik ka na dyan. Kita mo na, di ba? I'm not pregnant po. Work muna tayo. Tapos sabihin ng tita, Ka muna dyan. Ay, nako, grabe. Oh my, Iconic. nilalamon na tayo ng TikTok. And tama naman. Yun naman yung Tama point. naman. Yun naman yung point niya. Correct. Okay. Ang bobo, ang labo ng napuntahan natin. So, mabalik tayo sa Valentine's. Okay. Love in general, as people who have been in long-term relationships, really the way to make it work is not to find someone na parang match kayo sa lahat. Tama naman. Diba? Hindi pwedeng laging match eh. Correct. Kumbaga kailangan, you have to embrace the perfection but also being imperfect. Correct. Importante yung diversity. Yes. Cognitive diversity. I love cognitive diversity. Diba? It's giving variety. It's giving complement each other. It's giving yin and yang. It's giving chlorophyll and Phil Dunphy. I love Charing. it. Ayun na naman tayo. Nagdalawa tayo. Okay. Oo, pero Going diba, back. like perfectly imperfect. Like,
kami ng jowa ko, I am an Aries. Go, 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 go. Oo. Tapos yung jowa ko na Taurus, sobrang steady and stubborn. Sorry, babe. I just had to say it. You're a stubborn guy. But I love you for it. I'm sure you also call me a stubborn girl. Stubborn girl. Diba? Oo. Sa bagay sa akin din. Kasi kami, I'm Pisces, so go with the flow. Water and fire. Water and fire. Kasi Oo. si Jowa Earth ay Leo, so nandun naman siya sa steady din, but decisive naman siya. Yes, and pag Valentine's, masaya rin pong manood ng mga in love. Kita mo rin pag mga nagka-couple watch ka kung gaano katagal na sila. Oo nga eh. Diba? Kitang-kita eh. Correct. Alam mo talaga, I love love. Nax. Parang Carla yun. Ano ba? Sorry na derail talaga yung utak ko. Okay. Carla, tama na. Tama na. Huwag Tama ka na, na Carla. Stay there, Diba? Pero pag Okay. tumambay ka, kita mo talaga yung mga ilang months pa lang, talagang gigil na gigil sila. Nako. Na ngayon kahit nasa escalator ng mall, nagyayakapan, parang medyo matutumba po kayo niyan. Oo. Tapos, alam mo, eto, one of my favorite things din, people watching. So, syempre, couple sightings, hindi yan Correct. mawawala. Correct. Kunwari yung lalaki, dadalhin yung designer bag ng girl, tapos nakaganon dito. Tapos sabihin Sweetan. nung guy, parang mas bagay sa akin to. Magjowa kayo, Magjowa ganon. ba kayo, be? Oo. Oo, Ibang-iba diba? yung vibe eh. Correct. Pero growing up nga kasi feeling natin yung love dapat pareho. Pero kailangan po yan, yung pagkakaiba nyo, yan po ang mag-unite sa inyo. Because in real life naman talaga, perfectly imperfect, most of the time really saves the day. Kailangan balance ang relationship. Kailangan balanse. At saka 'di ba dati noon pagka magkaiba kayo, parang iniisip nyo ay red flag siya sa akin. 'Di ba? And pero ito isipin mo, dapat sa couple, kayo bilang magjowa, always think of balance as you've mentioned. Correct. That. Kung saan ka kulang, dapat dun siya malakas. Correct. Kung saan ka medyo lupaypay or sabog, siya ang steady. Kung marami kang kulang, baka wag ka muna magjowa. Oo. Taring lang. Alagaan mo muna yung sarili mo. Eme lang. Dear, parang Cadbury yan. Yes, nagbabalik ang Cadbury because this Valentine's, Cadbury is celebrating perfectly imperfect love with their Valentine's packs. So meron mga nakakatuwang notes on the packaging like, I'm the early bird, you're the night owl, our love is 24/7. It's giving OT pay. Eto, I am a warrior, you keep it cool, that's how we keep it together. Totoo. Honestly, nakaka-relate ako dyan dahil sa relationship namin. Yung jowa ko yung warrior, ako si Timo hindi, one at a time. Kaya natin yan. We're equipped to solve any problem. Taray, algebra. Oh, 'di ba? Ito naman, I'm forgetful, you remember, we're the perfect team. Ay, nag-resonate sa akin. Okay. Kasi I tend to be forgetful but my partner laging nagpapaalala, o bayaran mo na yung bill. Parang, bayaran ng bill ngayon. Ako na. It's giving responsible. Correct. Pwede kayo maglagay ng mga notes dyan. Sa likod din, di ba? To and from, to my boss, from your employee na paborito mong kunan ng credit. Or di kaya, to yung crush mo from patay na patay sa'yo. Diba? Oo, pwede yan. I know matagal na kayo ng partner mo. Correct, yeah. Kami rin matagal na kami. Maraming moments talaga na minsan hindi talaga kayo mag-a-agree. Yes, oo. Pero necessary yun eh. Kasi Oo. again, parang the goal is to be a stronger unit. For example, yung akin lang, when the partnership works, kunyari, sa isa kong podcast na Kaya Pa Ba, when I form interview questions, usually nasa akin yung parang thesis of the idea as an Aries. Diba? Tapos, yung jowa ko yung nag-fill ng details and the specifics. And doon mo nakikita na parang actually, you know what, nagko-complement talaga kami sa isa't isa. Sa akin naman, like for example, kunwari travel ha, kilala mo ako, wala akong itinerary. Correct. Pero may partner, may mga sineset siyang itinerary na okay, ganitong oras dito tayo pupunta. Ito yung mga places na napuntahan ko na dati and gusto ko mapuntahan mo din to. So puntahan natin. So ganon. So nagko-complement kami in a way na okay, free-flowing ako pero siya mas organized. Correct. So it's nice to know lang na, you know, kailangan po yon yung pag-complement. And you can go fluidly with it. You can switch yung roles as long as it works for you. Kasi perfectly imperfect nga, di ba? At of course, kunyari nag-away kayo, tapos oh my God, medyo nasa more imperfect kami today than perfect. Kaya kayong tsokolate, kayong Cadbury sis. Kumain kayo ng tsokolate bago kayo matulog, di ba? Mag-celebrate kayo. O, kunwari, eto ang kasalanan mo sa akin today.
hindi mo binayaran yung bill. O kunwari sa'yo, bilang magkarelasyon din tayo, we're friends. Ikaw, kahit kasalanan mo to, mahal kita, kaya kakainin kita. Oo. O Bausi, nilibre mo ako ng kape when we were in Bangkok and therefore, eto yung sweets ko. Alam mo, ang sarap talaga ng Cadbury Milk Chocolate, no? At bilang nakita nyo naman ang Valentine gift, which is the Cadbury, Correct. meron pa tayong mga ibang suggestions, I guess. Correct. Simulan na natin siguro sa dehumidifier. Diyos ko po, walang kamatayan. Sa mga taong basang-basang-basa, kung masyado po kayong erbog, eto po, dehumidifier. What would be the scent of dehumidifier na gusto mo? Buko pandan. Merong buko pandan, di ba? Ako feeling ko ang gusto ko is albatross scent You know what, palitan natin ang scent ko? Tortang talong. ni Ryan Agoncillo. Tamang-tama. Diba? Next would be naisip ko, solignum. I mean, dahil ang totoong homewrecker ay hindi yung kapitbahay nyo. Ang totoong homewrecker ay ang anay. Ang anay. Ayaw niyo ng homewrecker. Diba? Ano pa ba? Bagwa. Tama. Bagwa. Bigyan mo ng bagwa. Pag nahinang bagong bag yung girlfriend mo, ito, bagwa. Oo. Alam mo yan ang mga ano ng girls, no? Lalo na yung mga yamanshi. Ang gusto kong malaman, may mga guys mo nang hingi ng bag. Kasi men's bags are also very, very nice. Very nice, but also kung designer, expensive also. Sometimes even more expensive, di ba? Ng pambabae. Yeah. Oo. Pero feeling ko, yes, meron din mga lalaki na mahilig sa bag. Pero yung iba gusto relo. Correct. So, bago. So, gift ideas, date ideas, I mean, para mag-enjoy kayo at para matulungan nyo ang Pilipinas, what if ang date idea nyo for Valentine's ay hanapin si Atong Ang? Alam mo, kailangan ng mahanap si Atong. Oo. We're not talking about the Atong Ang Kaya- that you know in the news, but it's a different Atong It's a Ang. different Atong Ang. Oo. Oo. Kaya nga meron tayong tinatawag sa website, the Cockfinder. Cockfinder. Correct. Classified ads, meet Cockfinder. Cockfinder. Hanapin nyo si Atong Ang. And then, syempre, feeling ko, motel hopping, one of the best things to do also. Correct. Why, di ba, why go for one when you can go for 7? Victoria Court. So, go, ano pa? Nice hotel. Nice hotel. Mahal kita. May mga Daisy, I think, is also a motel name. O, Kamagong. Kamagong, Bermuda. Do not ask how we know. Yes. But we just know. Wait. Speaking of motel, may naalala lang ako. Oh. Nung 4th year high school kami, meron kaming field trip. Na-traffic kami sa Cubao. This was way back 2007. Oh. Meron akong nakitang motel, ang pangalan, Anakan Mo Ko Check-In. Anakan mo. Yes, sa Cubao ito. Anakan mo ko check-in. I mean, Grabe. pag hindi nyo pa na-gets, well, that's a you problem. Bulgar na bulgar po. Anakan mo ko check-in. Yun yung pangalan. Yun yung pangalan talaga. No joke to. Tapos kami na mga kaklase ko, tawang-tawa kami sa likod. Kasi first time, syempre wala pa kaming 18. Correct. So nakalagay, anakan mo ko check-in. Pero pag nilagay mo yun sa 2026, isipin mo pupunta ka sa Agoda or sa booking.com, tapos may option doon, no? Shangri-La, Radisson, tas next option, anakan mo ko check-in. Oo. Single room, double room, non-smoking room. Diba? Tas meron ka doon mobile-only discount. Ay, nako. Anakan, you know what? Anakan mo ko I think check-in. there's like, I don't think we can end the episode better with anakan mo ko check-in. So, wow. Anakan mo ko check-in. Kung ako magiging mogul ako, i-revive ko yung motel na Diba? yan. Gawan na natin ng jingle ngayon. Sige, gawan natin. Okay. Pasok na! Entrada na. Andito na ang magiging bata. Anakan mo ko check-in. Para sa iyong pamangkin. Para sa iyong apo. Para sa anak mo. Queen Yasmin. Work muna tayo, di ako pregnant. And that ends the episode. Thank you for watching. And we will stay here. Bye. Alam mo, nagulat ako, hindi natin siya ginawang Echo Carla Estrada version, no? The Anakan Mo Ko Check-in jingle. Well, there's always the next episode. Well, let's see.